Magandang araw, Miyerkules. Kita nyo, parang kahapon lang ay napakaganda na. Parang summer na talaga. Ngayon ay nagyeyelo. Kaya para sa mga nasa daan ngayon na na-stuck, ingat. At marami agad na mga aksidente ngayon. Ang babagal ng takbo at walang lugar para sa mga road rage. Actually, kaka-appear lang sa timeline ko, no, na sa Pilipinas nakita ko yung nag-road rage sa Antipolo. Grabe, no, pinagbabaril yung kakatakot. Pero hindi yan unique sa Pilipinas. Dito marami ding nagro-road rage at nauuwi. Hindi naman sa barilan, pero sa minsan fatal din kasi nagkarerahan o kung ano man. Pero wow, ingat lang, ganito talaga. Very unpredictable pa rin ang weather. So yun, kami naman tuloy ang filming sa studio. Napakadaming mga ini-edit at mga ipe-prepare sa kung ano-ano pang mga event. And stay tuned and enjoy the show. Ngayon, sineset-up namin yung Tita Salita. Ayan, dito si Dre, at si Kuya Anjo. Laging yung ulo ng baboy yung naiiwan. Walang kumakain noon or minsan tinatapon na lang. So kung ibebenta siya sa mga palengke at the time, sobrang mura lang. So naisip ng mga Kapampangan, meron namang mga karne ito bakit parang pwede pa ito gamitin. So ang honest opinion ko kahapon doon sa sisig na film namin para sa Craven Company, masarap talaga siya actually. So kung ang bumalik doon Pero that being said, gusto ko pa rin mag-try ng iba. Kasi parang naririnig ko na meron pang ibang ngayon na mga Kapampangan restaurants na nag-o-offer daw ng authentic sisig daw. So gusto ko muna matry lahat para malaman ko kung alin yung magiging pinakagusto ko. Pero masarap yun yung sa Kabalin, to be honest. Yeah, na-enjoy ko siya. Lalo na nung nilagyan ko ng sili. Sarap nun. Babalik kami din ng girlfriend ko. Well, mamaya lalabas yung pinakabagong episode ng Breakdown. So yun, kailangan ko siyang tapusin. Hindi ko pa siya nagagawa. Yun lang naman, na-film ko last week. Tapos hopefully may update ako galing kay Ate Cherry about dun sa cut ng podcast niya. Para matapos na. Tuwa ako isipin na 1 year has passed. Yun yung pinakauna nating ginawang pelikula, yung Kahel na ngayon, by the way. Kung meron kayong kakalala sa UK, pakisabi sa kanila nasa Prime Video na at pwede nang panoorin kasi alam ko layo nila sa atin dito sa Canada. Pero yun, ang Cinefilm Fest, kung hindi dahil sa kanila, hindi na-appreciate ng public yung gawang Pilipino. Tapos showcase pa talaga sa Canada. May mga movies man na galing Pilipinas, meron tayong movie dito na china-champion natin. Yung production side na-appreciate ng madlang tao. You know, kung hindi dahil sa mga film festival na ganito, hindi nila maintindihan yung concept na, we shot it in 17 days. Sa kanila, that kind of information might be irrelevant back then, pero ngayon, pag nami-meet nila yung production crew, pag nami-meet nila yung mga tao behind the work of art, bilang naintindihan nila yung pagod, yung lahat ng sikap. And this year, we're excited kasi syempre, tuloy pa rin ang Cinefilm Fest. Pero, kami na mga naka-experience ng unang Cinefilm Fest, na-inspire kami na magpatuloy na gumawaan ng mga pelikula, ng mga documentary. Kasi alam namin na napaka-powerful pa rin ang art form ng something that you can watch on the big screen. Alam ko na puro platforms tayo ngayon, streaming platforms, and it's powerful too. Pero, ibang klase talaga yung experience ng may kasama kang iba. Lahat kayo nag-react sabay-sabay. At sana naman maging sobrang successful ulit ang Cinefilm Fest. At syempre, sana makasama rin tayo sa Gala Night. Kasi yun yung talagang pag-celebrate ng lahat ng mga tao na involved sa industriyang ito, galing man sa Pilipinas o local dito sa Canada. So habang ine-edit ko yung Craven Company, may naisip akong bagong show. Ang pangalan ay Uncrave Company. So kung titignan yung footage,
niluluwa nila yung pagkain, tapos binabalik sa plato. Ayaw nila yung pagkain. Ayan, no, niluluwa. Binabalik sa plato. So, si Jill, ayaw din niya. Iluluwa niya. Diba? Ayan, ayaw niya. Wala. Ayaw ni Jill yung food. Ayaw ni Jill yung food. Ayaw na niya. Babalik na lang niya sa plato. Wala, kapustiso ba si Jill? Ayun, binalik na ni ate. Kukunin. Bawian. Okay yun. Ano nating bagong show? Abangan sa FTV. Wow. Pasok? Okay yun. Pasok. Lately, ang niluluto ko is about Victorian era sa Toronto. Victorian era, yung around 1800s yun eh. Kung kailan Queen si Victoria. Kaya tinawag na Victorian era. So, nagsimula kasi to yung fascination ko sa mga Victorian homes. Diba? Alam mo yung mga Victorian homes, yung mga matutulis yung roof. Tapos, medyo luma. So, pag pumunta ka sa mga... Hindi, yun yung parang type ko na bahay. So, parang na-expound ko na. Tapos, habang nagre-research ako, nalaman ko na nga na yung Cabbage Town is, yun pala yung pinakamaraming Victorian home. And yung mga Irish immigrants dati, yun yung tinitirhan. Parang statement nga eh. Statement yung Victorian home na kahit mahihirap sila, nakakatira kami sa decent na tahanan. So yun. And so, na-discover ko din na yung time na yun, same timing yun ng Lawrence Market, which is doon nangyayari lahat dito sa Toronto. So, gagawa lang ako ng mga around 5 to 6 minute na something, na docu-style na ginagawa ko tungkol doon. Ano ang interpretation mo dito sa painting na to? Cactus na walang tinik. Na may malaking cactus, may maliit na cactus. Kung ikaw yung artist, ano ang title? Cacti. Dalawang cactus. Tito was like, that's what I'm talking about it. It's like, yes, you see? It's like, bro. But it's Yung humor nila sobrang dynamic na parang iba't iba kasi yung relationship natin sa isang circle of friends. So parang yung kanila is unique. Tsaka parang nakaka-relate ka somewhat kasi iba-iba sila ng background. So nag-complement siya as a group kasi may isang bagay na nagpapakonect sa kanila, which is yung pagiging Pilipino nila. Lahat tayo may kanya-kanyang humor eh. Lumaki sila dito, si Jada pinanganak dito, si Kai lumipat dito when she was 4 years old. Tinry pa rin talaga nila na bumalik sa totoo nilang roots, which is yung pagka-Filipino nga nila. And also si Camille din, half Filipino and half Nigerian siya. Kahit hindi ka marunong mag-Tagalog or hindi ka lumaki sa Pilipinas, that doesn't make you lesser Filipino. Maraming way para maging proud o ma-promote yung pagka-Filipino nyo, tulad ng ginagawa ng mga tita. So, nandito ang ating super intern na si Jill. Ang trabaho niya ngayon ay editing. So, marami tayong mga docu na nagawa sa ating YouTube channel na Humanity section. And isa doon is yung story ni Teresa at yung kanyang anak na may autism. So, nagtayo siya ng sarili niyang indoor playground kasi every time na pupunta silang indoor playground, merong parang feeling nila iba yung tingin sa kanila kasi yung anak nila may autism. So, may na-discover silang isang indoor playground na para sa mga, sa mga may special needs. So, nag-decide siya or kanyang family na magtayo ng sarili nilang branch nun. So, ginawa natin ng story. Ito yung I think last year natin ito ginawa.
So ngayon, since World Autism Day ngayon, gagawa ni Jill ng reel para na may post natin sa IG natin. Para support na rin sa araw na ngayon at kay Teresa, family niya. Si Jill pala ay isang magaling na editor na hindi na kailangang bantayan. Ito gawin mo, tas siya na. Wala na yun. Kung may isa kang may tatanong kay Jill. Sinong favorite mong K-pop artist? Yeah. Army ka ba? Yeah. Casual listener lang po ako. Girl group po kasi ako eh. Alam ko po darating po yung Blackpink. May ticket ka na? Wala po. Ano po, tipid-tipid po, ang dami po pinuntang concert. Pero po kahapon po may pinuntahan po akong K-pop po. Si Hwasa po. Ano po siya, dati pong sa girl group po siya, pero nag-solo po siya dito ngayon sa Canada. So,